Tinatayang magkakaroon ng aabot sa 76 na multi-role fighters, ang ating Air Force pagdating ng 2028 hanggang 2032. Ito'y matapos kinumpirma ng mga source mula sa Department of National Defense, na pinauumpisahan na nga ng Pangulo ang procurement process, sa pagbili ng mga bagong multi-role fighters, para sa Philippine Air Force. Kung ating susundan ang mga balita mula sa Max Defense at iba pang mga sources mula sa mga defense websites at mga defense pages, lumilitaw na aabot sa at least 76 na multi-role fighters, ang mabibili ng Pilipinas, 8 taon mula ngayon. Ito'y mabubuo mula sa 10 JAS-39 Griffon CD version, 30 mula sa di pa pinangalanang aircraft model, na labis nating pinaniniwala ang F-16 Viper ito, at minimum na 36 o 3 squadron na refurbished and upgraded F-16s na magmumula sa Denmark or Greece, o mula mismo sa US Air Force inventory. Bagamat meron tayong pag-agam-agam o pagdududa sa 30 na brand new na multi-role fighters, dahil kung F-16 Vipers ito, aabot sa 300 billion pesos, ang ilalaan ng Pilipinas, dito pa lang sa mga eroplanong ito. Kung ating ipagpalagay, na 8 taon ito na babayaran ng bansa, dahil gagawin pa ito ng ilang taon ng Lockheed Martin, lalabas na maglalaan ang bansa ng mahigit 35 bilyon bawat taon, para lang sa mga eroplanong ito. Ang proyektong ito, ay isa sa pinaka-ambisyosong procurement ng Pilipinas sa larangan ng depensa, simula nang tayo ay naging isang bansa. Ngunit kung ating babalikan ang Re-Horizon Plan ni Secretary Gibo Teodoro, kung saan hiniling niya sa mga mambabatas at sa Pangulo, ang 2 trilyon na budget para sa AFP Modernization Program sa loob ng 10 taon, o 200 bilyong peso bawat taon, na mag-uumpisa sa 2025, na agad namang inaprubahan ng Pangulo, ay nasasabi nating may sense na ang 40 brand new fighter jet procurement na ito, at napaka-feasible at napaka-realistic ng project na ito. Mas lalo pa ngayon, na ayon sa Max Defense, ang mga bansa na gustong makuha ang multi-role fighters na projects ng Pilipinas, tulad ng Lockheed Martin, Saab Sweden, Rafale ng France, at Kai ng South Korea, ay parehong nag-offer ng soft loan, upang hindi masyadong mabibigatan ang Pilipinas sa pagbayad sa proyekto. Ito ay nagluluwag sa ating pagdududa, sa katotohanan sa pagbili ng ganito karami at kamahal na mga kagamitang pandigma. At mas lalo pa itong maging magaan sa Pilipinas, kung sakaling maipasa na ang batas na isinumiti ng mga senador sa Senado ng Amerika, na bigyan ng 140 bilyon pesos ang Pilipinas sa loob ng 5 taon bilang emergency assistance umano ng Amerika sa Pilipinas. Ganun pa man, kahit ipagpalagay nating hindi ito maipasa sa anumang kadahilanan, ay enough na ang mga soft loan mula sa mga manufacturers, upang tuloy-tuloy ang implementation ng ambisyosong procurement na ito. Bagamat lagi nating sinasabi, na hanggat walang pirmahan ng kontrata at pag-release ng down payment mula sa Department of Budget and Management, ay mananatiling plano pa lang ang lahat ng ito. Sana ay ito na nga ang matagal na nating hinihintay, at sana ay ito na nga ito.